Pilipinas, araw na ng Lunes, 18 na sa buwan ng Agosto, taon 2025 sa ulo ng mga balansyadong balita. Tropical Depression Juaning palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Ang Buklaw at Binga Dam nagbukas ng gate dahil sa epekto ng bagyong Juaning at hanging habagat. Halaga ng gasolina tataas, diesel bababa naman sa ikatlong beses ngayong buwan. Mga mangingisda isasama na rin sa benepisyaryo ng 20 pesos per kilo na bigas ng DA ngayong Agosto. Miss Nadia Montenegro nag-resign naman sa harap ng marijuana scandal. Resigned NBI Director Santiago mananatili sa opisina hanggat wala pang kapalit sa pwesto. Special Task Force binuo na ng MPD para lutasin ang kaso ng pagbaril at pagpaslang sa dalawang Japanese national sa Maynila. At dating mataas na opisyal ng LTFRB hinatulang makulong ng Sandigan Bayan dahil sa kasong katiwalian. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Juaning mamayang gabi o bukas ng umaga. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 535 km mula sa hilagang silangan ng Itbayan sa Batanes. Tagline nito, ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometrahe kada oras mas malapit sa sentro at bugsong aabot naman sa 70 km per hour habang mabagal na kumikilos pahilaga sa katimugan at sa katubigan sa hilaga ng Pilipinas. Sa kabila nito, wala namang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa at wala ring direktang epekto sa panahon. Nagbukas ng tigi-isang gate ang Buklaw at Binga Dam sa Benguet ngayong araw dahil sa epekto ng bagyong Juaning at ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa Hydrological Bulletin, nagpakawala ng 129.86 cubic meters per second ng tubig ang Buklaw Dam na may water level na 751.06 meters kaninang alas 8 ng umaga. Posibleng maapektuhan ng pagpapakawala ng tubig ang barangay Buklaw sa Bocod, Benguet. Samantala, naglabas naman ng 148.55 cubic meters per second ng tubig ang Binga Dam na may water level na 574.61 meters. Apektado ng discharge ang mga barangay Dalupirip at Tinonggan sa Itogon sa Benguet. Samantala, sa iba pang mga balita, kasado na bukas ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 60 sentimos ang idadagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang 80 sentimos naman ang iro-rollback sa presyo ng diesel at 90 centavos sa kerosene. Epektibo ang oil price adjustment sa karamihan ng mga kumpanya ng langis alas 6 ng umaga bukas. Nanawagan ng Lawyers for Commuter Safety and Protection sa gobyerno na ilabas na ang fuel subsidy para sa mga tsuper ng public utility vehicles sa halip na payagan ng fare increase. Ito'y sa gitna ng pagbuhay ng ilang transport group sa hiling nilang magdagdag ng pasahe upang maibsan ang epekto ng mahal na presyo ng petrolyo. Ayon kay LCSP spokesperson Attorney Albert Sadili, mas makatarungan at patas na solusyon ang direktang pagbibigay ng subsidiya at hindi ang pagpapasa ng dagdag gasto sa commuters. Kumpleto na anya ang lahat ng requirements para sa paglabas ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy. Pero nabalam ng bumaba ang presyo ng langis sa world market matapos kumalma ang Israel-Iran conflict. Binanata naman ng LCSP ang tinawag nitong paglaban-bawi ng pamahalaan at idiniin na nananatiling mahal ang presyo ng petrolyo sa lokal kumpara sa mga nakalipas na buwan. 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, isasama na din ang mga mangingisda sa listahan ng mga prioridad sa 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture. Ayon sa DA, umpisa na sa August 29, mabibigyan na ng akses sa 20 bigas. Meron ng program ang naturang sektor. May pinahayag ng ahensya na ang bentahan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga mangingisda ay umpisahan sa mga fish port. Kabilang sa mga nauna nang nabigyan ng akses sa programa ay ang mga senior citizen, may kapansanan, solo parents, mga mahihirap na pamilya, gayon din ang mga minimum wage earner at mga beneficiary ng DSWD Walang Gutom Program. Kasama din sa listahan ng mga magsasaka na nakatala naman sa RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture.
Nag-resign ang dating aktres na si Nadia Montenegro bilang Political Affairs Officer ni Senador Robin Hood Padilla. Ito ay sa harap ng di umano'y paggamit niya ng marijuana habang nasa loob ng Senado. Ayon kay Attorney Rudolph Philip Horado, Chief of Staff ni Padilla, tinanggap ng mambabatas ang resignation ni Montenegro. Sinabi ng abogado na nakapaloob din sa resignation letter ang paliwanag ni Nadia sa nabanggit na iskandalo. Sa kaugnay na balita, maring itinanggi naman ni Nadia Montenegro ang akusasyon sa paggamit niya ng marijuana sa loob ng Senado. Sa kanyang resignation letter, sinabi ni Montenegro na vape lamang na may grape flavor ang dala niya at wala manong ebidensyang magpapatunay na gumagamit siya ng illegal na droga. Ayon kay Montenegro, nagdulot ng matinding kahihiyan at panguhusga sa publiko ang pagkalat ng isyu na wala naman umanong malinaw na batayan. Aniya, naapektuhan na rin ang kanyang mga anak, kaya napilitan siyang magbitiw na lamang para sa kapakanan ng kanyang pamilya at kalusugang pangkaisipan. Iginit din ito na ang kanyang pagbibitiw ay hindi pag-amin ng kasalanan kundi respeto sa Senado at kay Senator Robin Hood Padilla. Palakip ng mensahe ni Montenegro ang pagbibitiw bilang political officer sa opisina ni Padilla na opisyal ng tinanggap. Hinimok ni Senador Juan Miguel Mig Zubiri ang mga kapwa niya senador at kanilang staff na magpa-drug test upang patunayan na walang gumagamit ng illegal na droga sa loob ng Senado. Panawagan ito ni Zubiri matapos sumalang sa drug test kasama ang 35 staff bilang halimbawa sa iba. Ginawa ng senador ang hakbang matapos lumabas ang ulat na may isang empleyado ng senador umano ang gumagamit ng marijuana mismo sa loob ng institusyon. Ayon kay Zubiri, sinuri sila para sa 5 uri ng droga: marijuana, shabu, ecstasy, cocaine at opium, maliban sa hair follicle test na hindi available. Pakinggan po natin si Senator Zubiri. Actually, sabi ko nga lead by example, dami nagsasabi na may nagdodroga dito sa Senado, kaya sabi ko, dapat ako at staff ko ang unang magpa-test para sa pinagbabawal na gamot. Para sa ganun, baka maengganyo din ang ating makasamahan dahil ang gusto rin po natin magkaroon ng drug-free Senate. Giit pa ni Zubiri, dapat linawin na ang Senado ay tahanan ng mga gumagawa ng batas at hindi ng mga lumalabag dito. Narito po muli si Senator Mig Zubiri. Kulang nakaka-alarma dahil alam mo, malaking issue tong drug use sa bansa, di ba? Nagkaroon ng war on drugs, nagkaroon ng talagang crackdown on illegal substances. Tapos dito sa Senado, kung saan po tayo lawmaker, baka kami pa magiging lawbreaker. Yung lawmakers maging lawbreakers. So, let's lead by example at kaya ginawa po namin ito na yun. Samantala sa iba pang mga balita, mananatili sa pwesto si resigned NBI Director Jaime Santiago. Ito ay hanggat wala pa namang itinatalagang papalit sa kanya sa posisyon. Ayon kay Santiago, ang kanyang desisyon ay bilang respeto kay Pangulong Marcos. Sinabi ng opisyal na patuloy niyang gagampanan ng trabaho hanggat wala pa namang ina-appoint na bagong pinuno ng NBI. Si Santiago ay tinalaga bilang NBI Director noong June ng nakalipas na taon. Subalit nagbitiw dahil sa di umano'y demolition job o paninira laban sa kanya. Inirekomenda ng Department of Justice o DOJ kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Yusek Jesse Andres bilang pansamantalang direktor ng National Bureau of Investigation o NBI kasunod ng pagbibitiw ni retired Judge Jimmy Santiago. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, si Andres ang napili dahil ito ang namumuno sa law enforcement cluster ng DOJ kung saan kabilang ang NBI. Paliwanag ni Clavano, hindi maaring maantala ang mga operasyon lalo na sa laban kontra sa mga inshore gaming operators kaya mahalaga ang continuity. Samantala, inamin ni Clavano na nagulat at nalungkot sila sa biglaang pagbibitiw ni Santiago na maganda ang track record sa serbisyo. Nilinaw naman ng opisyal na hindi dapat tignan na bilang politikal ang pagbibitiw ni Santiago na inilarawan nitong win-win situation para sa kanya at para sa NBI. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Manila Police District para tutukan naman ang kaso ng pagbaril at pagpatay sa 2 Japanese national sa Malate sa Maynila noong Biyernes ng gabi. Ayon sa MPD, 2 ng person of interest ang hawak ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
Na-recover din ang getaway vehicle ng mga suspect na iniwan sa kanto ng Malvar Street at Taft Avenue noong Sabado ng umaga. Sa tulong naman ng CCTV footage, positibong kinilala ng isang testigong suspect na umano'y bumaril sa mga biktima. Kinilala ang dalawang biktima sa pamamagitan ng kanilang mga pasaporte na kinuha ng kinatawan ng Japanese consulate kasamang hotel security sa tinutuloy nila sa isang casino hotel sa Pasay. Samantala, nagpahayag ng pakikinamay ang Japanese Embassy sa pamilya ng mga nasawi. Pinatulan ng Sandigan Bayan ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong si dating LTFRB Executive Director Samuel Hardin matapos mapatunayang guilty sa kasong katiwalian. Lumabas sa investigasyon na humingi si Hardin ng 4.8 million pesos kapalit ng pagsasaayos at pag-aproba ng prangkisa ng isang PUJ operator noong 2019. Sa 88-page na desisyon ng 6th Division ng Sandigan Bayan, mas pinabura ng korte ang ebidensya at testimonya ng nagreklamo. Dahil dito inatasan din si Hardin na ibalik sa pamahalaan ang 4.6 million pesos na tinanggap niya. Bukod sa pagkakakulong, tuluyan na rin siyang diskwalipikado sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Matatanda ang noong panahon ni dating Transport Secretary Arthur Tugade. Una na ring nasuspindi ng 3 buwan si Hardin dahil sa naturang usapin. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sabayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado.